Huwebes ng hapon ngayon mga kabayan at kakalabas lang namin sa trabaho at nagyaya nga itong dalawang Koreano na kumain sa labas. Kakain daw kami ng fried chicken at syempre libre yun mga kabayan. Eto, order na sila ng makakain na fried chicken tsaka beer. Ako lang yung umiinom ng beer dito. Itong mga kasama ko ay hindi nagiinom ng alak. 사장님 맥주 500 하나 주세요. 한 잔이에요? 네, 하나만 주세요. 사이다 먹어? 네. 사이다 2개 주시고요. 사이다요? 네, 2개요. 어? 이거 안 먹어요? 안 먹어? 밥만 줘, 밥만. Yan ay biyernes ng hapon, out lang sa trabaho. Share muna tayo ng mga buhay-buhay dito sa Korea kapag walang pasok. Kapag may pasok ay puno ng sasakyan itong area na to. Itong mga iniwang sasakyan dito ay mga nag-commute lang yan, kasi pag biyernes ng gabi yung iba ay merong mga fesik, may get together ng ibang Koreano. Laki ng area na to sa harap ng company ng boss ko. At tara, pupunta ako ng grocery muna. Dito na naman itong mga to. Pag yung ginagawa nilang paradahan, yung harap ng pabrika ng awot mo, hindi na ako halos makalabas ng mga kulit dito mga taxi driver dito eh. Yan, punta muna ako ng grocery, tapos bukas naman ay pupunta akong kapacheck ako sa doktor dahil paubos na yung gamit ko. Ngayon ay pupunta muna ako ng grocery. At balang araw ay mararanasan nyo rin itong ganito. Nandito na kayo sa South Korea, ay mararanasan ninyo na magluto mag-isa, kumain mag-isa, maglaba, at ma-homesick. Yan, nandyan na yan. At maganda naman ngayon kasi dati kasi noon ay wala namang video call pa. Dati yung mga inabutan kong Pinoy dito ay wala namang video call pa. Dati daw ng mga 2000, mga year 2000, 2005, ganyan. At ngayon ay kahit papano kapag may video call, syempre mababawasan yung homesick mo. Maganda kasi yung may video call eh. Syempre pag nasa ibang bansa ka ay hindi mo naman talaga may iwasang ma-homesick, lalo na pag may pamilya ka sa Pilipinas. Okay lang naman sana kung binata't dalaga, no? Ang mahirap kasi dito kapag may asawa ka at anak, ayun ang talaga mahuhumsik ka talaga. Lalo pa kapag iiwanan mo yung anak mo ay maliliit pa, yun talaga mahuhumsik ka talaga. At di ka tulad sa mga binata't dalaga ay wala namang problema dyan. Yung iba nga dito kapag yung isang kakilala ko, hindi siya nagbakasyon 4 years and 10 months. Hindi siya nagbakasyon ng Pinas, dire-diretso yung kontrata niya. Sa loob ng 4 years and 10 months ay hindi niya naisipan ng magbakasyon kahit isang beses sa isang taon. Okay lang din naman kasi mas maganda nga yung ganun dahil bagay bawas gasto sa pamasahe. Kasi mahal din talaga ang plane ticket dito kapag lalo na kapag holiday. Pero pag yung mga alanganing araw naman hindi holiday, mura lang ang plane ticket. Talaga mga kabayan sa Korea, malinis mga kalsada at sumusunod sa mga batas trapiko. Tingnan nyo,
Talagang walang tumatawid, walang umaabante. Yung mga traffic light kumpleto. Bibili tayo ng mangunguya-nguya. Ito mga kabayan, masarap to. Hindi pa ako bibili ng pang-ulam dahil mayroon pa akong natirang kwan doon, isda. Kailangan natin ng vegetable milk. Bibili ako ng red wine, kaso ang mahal ng red wine dito. Yun, 9,900 yung brand na binibili ko ng red wine. Doon ako bibili sa kabila, sa kabilang grocery. Bibili naman ako nito. Naka-sale naman siya, oh. Masarap to, may palaman naman eh. Bibili ako ng ice cream. Minsan-minsan lang naman ice cream. Sarap ba yung chocolate dito na binibili ko? Eto, masarap din to mga kabayan. Itong chocolate na to, naka-sale naman siya. Bili ako dalawa, tapos isang ice cream. Ito yung lagi kong binibili na ano ng ice cream. 1,200 ang isang ice cream dito mga kabayan. 1,200 won. Nasa 50 pesos isang ice cream. Pero nakadepende naman yan sa klase, kasi maraming klase ng ice cream dito mga kabayan. Depende rin sa laki ng ice cream. Yung mga malalaking ice cream din. Okay, bayaran na to. Pupunta ko dun sa kabilang grocery kasi mura yung red wine dun. Papunta na tayo sa kabilang grocery at nadaanan ko si si Deadpool. Deadpool. Dito na tayo sa kabilang grocery.
Ito yung kabrand kanina nung iniinom ko na red wine na yan. Makikita nyo 7,981 lang. Doon sa kabilang mart ay 9,901 to. Kaya dito ako nabili ng red wine kasi mura dito. Hindi ko alam kung bakit. Ay ganun talaga dito. Minsan naman yung beer mahal dito, mura naman doon sa kabila. Iba-iba din talaga. Kaya pag mamimili dito sa Korea, kailangan na mabusisi ka rin. Ito lang naman bibilhin ko dito. Tuwi na ako. Ayan mga kabayan, nabili ko na yung red wine at tuwi na ako. Lakad-lakad. Medyo napalayo yung pinuntahan ko. Pagbili lang ng red wine. Hindi na. Sabado ng hapon ngayon mga kabayan at pupunta naman ako ng doktor para sa check up at para maresetahan ako ng gamot. Nakabike lang ako ngayon mga kabayan. Magandang magbike kapag summer. Lagi na palang may mga tindahan dito. Kada Sabado Linggo itong mga to nagtitinda. Dami. Nandito na ako malapit sa clinic. Wala nang bakante dito na lang sa gilid. Dito na ako at 5 minutes ay pahinga muna bago i-blood pressure. Kailangan mo ng listang pangalan sa logbook. Pagkatapos ay diretso na para sa blood pressure. Ngayon naman ay tuturukan nila ako ng vitamin D. Ang laki ng binayaran ko ngayon mga kabayan. 57,000 won. Dahil injectionan ako ng vitamin D. Mababa naman ako kasi bibili naman ako ng gamot sa baba. Dito ako bibili ng gamot. 안녕하세요. 감사합니다.
Samda. Okay. May gamot na ulit mga kabayan para sa loob ng isang buwan. Ayan na. Makulimlim ang panahon. Uulan pa yata. Mukhang aabutin ako ng ulan ha. Kailangan paspasan na to. Ngayon ay maglalaban naman tayo mga kabayan. Dito tayo sa aming laundry area. Labahan. Ito ang ginagamit naming washing machine dito sa Korea. Automatic na ito mga kabayan. Automatic dryer. Ito mga kabayan yung ginagamit kong liquid. Pang washing machine talaga ito mga kabayan. 15 liters siya. At halos 6 months ko siyang ginagamit. Ang pangalan ng liquid na to ay Gel Up. At baka bumili na naman ako next week kasi paubos na rin. Matagal ko na rin ginagamit yan. Ito talaga yung ginagamit pang washing machine dito sa Korea. Yan na, bumubuhos na yung tubig. Mamaya, pag tapos nyan, 1 oras ito mga kabayan, 56 minutes. At naka-dryer na yan at isasampay na lang. Hintayin ko lang ng 1 oras.